Hello po. Ah, Isang mapayapang araw po para sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng makakakita ng content ko na to. Sa lahat po ng makakapag-try na magtapos ng content ko na to. To God be the glory po ulit. God bless us all po. Sana po ang content ko na to makapagtawid ulit ako sa sino mang makakapagtapos, makakakita ng content ko na to. Sa sino mang iikutan ng platform na to, ng content ko na to. God bless us all po. To God be the glory po. Sana po magpatuloy-tuloy po tayong nananalig, nagtitiwala sa ating dakilang Panginoon at sa kanyang bugtong na anak na malapit na pong bumalik para piliin niya po, para agawin niya po yung mga taong alam talaga ng ating Panginoon na nabubuhay para sa Kanya, na nabubuhay, na nagsisikap, yung mga aabutan niya pong buhay pa na kagaya natin, at yung mga natutulog na po, yung mga binawian na po ng buhay, na nabuhay sila nung time nila, na naglingkod talaga sila sa ating Creator, na tinupad talaga nila hanggang sa huling sandali nila ang mabigyan ng glorification ang ating Creator, na sa kabila ng pagiging makasalanan ng mga taong natutulog na, nagsisi sila at nagbalik loob. Kasi yun po yung pinaka number 1 na nakalista sa paningin ng ating Panginoon at sa aklat ng buhay. Yan po yung mga isa po yan sa nangungunang qualification para maging chosen ka, para i-redeem ka, para i-snatch ka. Sabi nga po sa salitang Griego, harpazo ba yun o harpazo? Yun po yung tinatawag ng karamihan ngayong generation natin na rapture, na una kang aagawin ng ating Creator sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating pong Lord Jesus. Amen to that. So para po sa akin guys, yan po ang isa talagang pinakamataas kong pinapangarap at inaasam-asam. Kaya ako po guys, ang motivation ko po talaga sa bawat content na ginagawa ko, #Bible verses, life motivation, life coach, what is written truly happen. Ang hangad ko po mabigyan ko ng glorification ng ating Panginoon, ang ating Creator, na sa pagiging isang makasalanang tao ko. Araw-araw po nagkakasala tayong lahat. Huwag po tayong magbanal-banalan. Huwag po tayong maglinis-linisan kasi lahat po tayong nabubuhay ngayon na pangkasalukuyan at lahat pa po ng taong mabubuhay sa paparating na 1,000 years ay mga makasalanan pa rin po. Kahit po tayo nagkakasala, lagi pa rin po nating i-aspire, lagi pa rin po nating gawing priority na magpakalinis, na magpakatuwid. Kasi given na po yun na magkakasala tayong lahat Kasi buhay pa po tayo. Hindi po tayo mga santo, hindi po tayo mga banal. Alam po ng Panginoon ang mundong ginagalawa natin ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan. Kaya lang po kapag ka po tayo nasa motivation na ang ipinamumuhay natin ay motivation ng ating Panginoon, lagi po tayong may gabay, lagi po tayong may anchor, lagi po tayong may angkla na may guidance. Hindi po mawawala yung guidance na yon as long na ikaw ay nagsusumakit, nag-i-struggle na matupad mo ang motivation ng ating Panginoon. Yan po ay facts na facts, tunay na tunay po yan. Yan po pinatunayan na ng mga unang tao. Pinatunayan po yan ng mga apostol at sinalita din po yan ng ating Panginoong Hesus. Ang tao po talagang sa Diyos lagi po yung may giya, lagi po yung may direksyon, lagi po yung may trajectory, hindi po yun mawawala. Kasi alam ng Panginoon na sa bawat dilat ng mata ng isang taong nandun siya sa motivation ng Panginoon, talagang po yan, talagang nagsisikap po yung mapabuti.
nilalayuan po talaga niyan lahat ng uri ng kasamaan at kalikuan. Yan po ang isang guaranteed na sinabi ng ating Creator. Kasi nga po, ang Panginoon po ay may ibinigay sa bawat isa sa atin na na Holy Spirit, na sa pong magpapalakas at magpapatibay sa atin para labanan ang lahat ng uri ng kalikuan at kasamaan at ang lahat ng tukso, lahat ng hibo nung masama. Yan po ay paks na paks. Maliban na lang po na ang isang tao ay nagpapakalubog ng kanyang pamumuhay, ng kanyang buhay sa kasamaan na talagang ginugusto niyang maging masama siya. Kasi nga po lahat tayo may free will. Lahat tayo may freedom. Paks na paks po yan, guys. Para po sa akin, ang content ko po na to, gusto ko pong magtawid ulit sa mga nakakakita ng mga content ko na mangilan-ngilan nagtatry pong magtapos. Kasi ako naman po, wala po akong masamang, minsan po talagang nagpapakaprangka ako. Minsan po hindi din nagugustuhan ng mga rules and regulation. Minsan po, hindi ko rin po maiiwasan na nakakapagsalita ako ng minsan hindi din po nagugustuhan ng mga nanonood. Pasintabi po, pasensyahan po tayo kasi tao lang din po naman ako, hindi naman po ako banal. Minsan po talaga ang tao kailangan talagang magpakaprangka. Ayun nga pong isang napanood kong content creator, lalaki po siya, napakarami na po niyang followers, napakarami na po niyang likes, napakaprangka niya pong magsalita, minsan nga po nagmumura pa siya. Lalaki po siya, sabi niya po sa kanyang content, matagal ko na po itong napanood, mga months ago pa, sabi niya po yung mga mayayaman nga daw po, wag masyadong magmagaling, kasi baka nga daw po isang araw, magkikita-kita tayo sa impyerno, masyado kang nagpapakamagaling, masyado kang feeling mo talented ka. Marami daw po siyang kilala na mga celebrity pa, nasa mga television pa, na may mga sikat na platform, may mga sikat na show. Hindi po ganun kabuting tao, mayayamang tao pa po yun, mga kilalang tao po, may mga pangalan po talaga. Hindi niya po minensyon ng mga pangalan, pero facts po yung sinabi niya, facts na facts po yun, tunay na tunay po yun, na minsan po talaga yun pang may mga pangalan na, may mga kilalang celebrity na, kilalang tao na, kahit ano pa pong profession mo, kahit paanong profession mo, basta kilala ka na, sikat ka o hindi pero mayamang ka, yung iba po masyadong nagmamagaling, masyadong nagmamalinis, hindi po natin po pwedeng sabihin yan, kasi nakikita po't nadidinig ng Panginoon ang ginagawa ng isang human being, pataguman to o lantad. Kasi sabi nga po ng content creator na to, baka isang araw magkita-kita tayo sa impyerno. Kaya huwag ka masyadong magmagaling sa buhay mo kasi tunay na mismong yung may mga pangalan, pangapot, kinikilalang tao, yan po yung mga walang ya. Yan po yung may mga ginagawang kaaliwaswasan. Sabi nga po hindi tayo pwedeng magmalinis sa paningin ng Panginoon kasi alam ng Panginoon ang nakaraan mo. Alam ng Panginoon yung pangkasalukuyan mong buhay. Alam ng Panginoon yung hinaharap mo pa, yung future mo. Kung pinili mo'y kaliwa, pinili mo'y kanan. Alam na ng Panginoon ang kalalagyan mo. So lahat po tayo talaga guys, mananagot po tayong lahat sa judgment day na ibibigay ng ating Creator sa isang araw na paparating. Kasi sabi nga po, nandun na tayo sa huling panahon. Although mangyayari pa rin po yung 1,000 taon, kasi pagkatapos po ng rapture, magbubukas po yung isang henerasyon, yung 1,000 years. Mabilis lang din po yan, pero kailangang matapos po yung 1,000 years na yon. Tapos ito pong mundong ito, hindi pa po talaga ito magtatapos. Kaya lang, bago po mangyari yung snatching, yung harpazo, yung rapture, napakarami pa pong haharapin ng humanity itong last generation natin. Biglang-bigla na lang po mangyayari yung rapture. Kaya lagi po tayong magpaka-alerto. Be steadfast, be ready, be alert. Thank you so much po. Sundan nyo pa po. Isang POV, isang life coach motivation lang po itong content ko na to. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. Pasensya na po kayo kung may matatamaan. Ako po real talk lang. Pagpapaalala lang po ulit sa nalalapit na pagbabalik, ng bigla ang pagbabalik ng ating Lord Jesus. Sana po maging ready tayong lahat. To God be the glory po. God bless us all po. Good day to us all po. And thank you so much po for watching and finishing my content. Amen.